Zacarias, Kabanata 12. Ito ang ipinasasabi ni Yahweh sa Israel, ng Diyos na gumawa ng langit at lupa at nagbigay buhay sa tao. Ang Jerusalem ay gagawin kong malaking sisidlang puno ng alak upang sino mang maghangad lumusob dito ay maging parang lasing na susuray-suray. Ang paglusob sa Jerusalem ay paglusob na rin sa buong Huda. Sa araw na yaon, ang mga bansa ay magkakaisa laban sa Jerusalem. Ngunit, gagawin ko itong tulad ng isang malaking bato na mahirap galawin. Sino mang gumalaw nito ay naghahanap ng sakit ng katawan. Tatakutin ko ang kanilang mga kabayo at maggugulo ang mga kawal na sakay nito. Babantayan ko ang Huda at bubulagin ang mga kabayo ng kaaway. Dahil dito, sasabihin ng mga taga-Huda na ang lakas ng Israel ay buhat kay Yahweh na kanilang Diyos. Sa araw na yaon, ang Huda ay gagawin kong parang apoy na tutupok sa kakahuyan at sulo na susunog sa ginapas na palay. Lilipulin ang mga bansa sa paligid. Samantalang ang mga taga-Jerusalem ay hindi maaano. Ang unang pagtatagumpayin ko ay ang mga sambahayan ng Huda upang ang karangalan ng angkan ni David at ang mga taga-Jerusalem ay hindi humigit sa ibang bayan ng Huda. Sa araw na yaon, palalakasin ko ang mga taga-Jerusalem upang maging tulad ni David, pati yaong mahihina. Ang sambahayan ni David ay magiging makapangyarihan tulad ng Diyos, tulad ng anghel ni Yahweh na nanguna sa kanila. At sa araw na yaon, mawawasak ang alinmang bansang mga ngahas sumakop sa Jerusalem. Ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon, pagtingin nila sa kanilang sinibat, ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak na panganay. Sa araw na yaon, ang iyakan sa Jerusalem ay matutulad sa nangyari noon sa Hadad Rimon sa kapatagan ng Megiddo. Tatangis ang buong lupain, ang bawat sambahayan, ang lahi ni David, pati ng kababaihan doon. Ang lahi ni Nathan, pati ang sambahayan doon. Ang lahi ni Levi, pati ang kababaihan doon. Ang lahi ni Semi, pati ang kababaihan doon. Ang iba pang lahi, pati ang kanilang kababaihan. Ayan mga kapatid, malinaw po na narinig natin, malinaw po na nakita natin yung ipinangako ng Diyos sa bansang Israel. Malinaw po na ang bansang Israel po ay mayroon pong proteksyon ng ating Panginoong Diyos. Tandaan natin mga kapatid, kahit na po ang bansang Israel ay kumpleto sa kagamitan pandigma,
kung wala po ang pagsama ng Panginoong Diyos sa kanila, kung wala po yung proteksyon ng Panginoong Diyos po sa kanila, tiyak po silang matatalo. Pero dahil sinasamahan sila ng Diyos, sila po ay laging panalo. Mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon doon sa Zacarias, Kabanata 12, ang pangako ng Panginoon sa kanila, ang sabi niya, gagawin ko ang Israel na katulad ng isang bato na mahirap tibagin o kaya mahirap galawin. So yan po yung pinangako ng Diyos sa kanila. Magkakaisa daw po ang mga bansa na lalaban sa kanila. Pero ang sabi ng Panginoon, ang lalaban sa Israel ay naghahanap ng sakit ng kanilang katawan. Gagawin kong parang apoy na tutupok sa kabundukan at gagawin kong katulad ng sulo na susunog sa mga ginapas na palay. Ibig pong sabihin, ang Israel ay pinangakuan niya ng lakas sa mga kalaban. Mga kapatid, wag po tayong mainggit kung tayo man po ay hindi Israelita. Dahil ang mga nakipag-isa na po kay Kristo Jesus ay meron din pong pangako na katulad ng pangako sa mga taga-Israel. Ito po ay mababasa natin sa Aklat ng Galasya, Kabanata 3, at ang talata po ay 28. Ito po yung binabanggit, mga kapatid. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. So mga kapatid, napakalinaw na ang sino man pong nakipag-isa na kay Kristo, ay kasama doon sa mga ipinangako ng ating Panginoon dahil kasama na po tayo doon sa mga lahi ni Abraham. So malinaw po na ang lahi ni Abraham ay nagmula po doon sa bansang Israel, kaya po ang lahat ng kay Kristo, lahat ng sumasampalataya kay Kristo ay kasama po sa pangako ng ating Panginoong Diyos. Ayon po sa aklat ng Malakyas, Kabanata 3, at ang talata po ay 18, pakinggan yung mabuti, mga kapatid. Ang sabi po ng Panginoong Diyos dito, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ang taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. So, napakalinaw po, mga kapatid, na sinabi ng Panginoon na kung tayo po ay naglilingkod sa Diyos, kung ano man pong benepisyo ang binibigay niya doon sa bansang Israel, mayroon din po tayong pangako na matatanggap sa ating Panginoon. Sa aklat ng Malakyas, Kabanata 4, ang talata po ay 2, ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo. Gaya ng sinag ng araw, lulundag kayo sa tuwa na parang mga guyang pinalaya sa kulungan. Magtatagumpay kayo sa masasama at sila'y yuyurakan ninyo na parang alikabok sa araw na ako'y kumilos, sabi ni Yahweh. So, malinaw dito, mga kapatid, na sinasabi na mayroong pagkakaiba yung taong naglilingkod sa Diyos at sa mga taong hindi naglilingkod sa Kanya. Ay mayroong pong malaking pagkakaiba. Kaya sabi ng Panginoon, balang araw, mahayag yung pagkakaiba ng taong naglilingkod sa akin at sa taong hindi naglilingkod sa akin. So mga kapatid, ito pala yung pinakang secret weapon ng bansang Israel, yung pangako ng Diyos sa kanila. So mga kapatid, kung meron po kayong napulot o natutunan dito sa video na ito, huwag naman ninyong kalimutan i-subscribe ang channel ni God's Grace Channel. Ang gagawin lamang po ninyo ay i-click ninyo yung bell button dyan sa baba para lagi kayong ma-notify, lagi kayong ma-update doon sa mga video na ipapalabas ko pa para sa inyo. So marami po salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.